Go, Pai. Kada Ate Shirley. Latay. Nagaano? Mag-aani ng palay. Kailan sila babalik? Bangin bukas sa dito mama. At tumira ubos. Pati si Kuya Roel. Kami malapit dito niya doon. Mm. Tira ubos. Kaya magkakatbari na may Lunis. May ano kayo doon, di ba? Mga palay. May na malamat dito pa yan. Pati si G, nandun. Ang buta di matlinak at para pa mahuli yan. Kala ko nandito. Bangin nun Nina. Kailan nandito si nanay nyo? Pag gabi na? Aga ni. Pag umaga. Anong oras sila nakakauwi? Madali yan ni tala size. Ani na titag. Sir ka. Ha? Nagkasakit na, sir. Nagkasakit ka? Bakit ka nagkasakit? Ng kaso, sir. Trinangkaso ka? Kukurubat siya. Nagpa-check up ka sa doktor? Oo, tapos na-confine. Na-confine ka? Oo, tapos di nga tulukad law. Lawa lang araw. Tayo. So si G, naglalakwat siya? Unihit ka lang mauli. Namayang hapon uuwi. Saan siya nagpupunta? Ito madawit niya sangkay, di lahat ni plaza. Dito lang sa barangay nyo. May ano pa ba siya? May maintenance na gamot? Hindi po. Maharap po, sir. Sila kumarang kumeda pa. Para na makikita na gamot niya. Kwarto. Pero may resita dyan. Patingin. Hindi nyo alam kung nasaan yung resita. Itatago ni ti mama. Hindi nyo alam. O sige, babalik na lang kami, no? Sabihin nyo kay Ate Shirley na nagpunta kami dito. Or ipa-message ako kung anong araw siya nandito. Para makausap namin, ha? Kuya John Paul. O sige, sabihin mo na lang kay Ate Shirley. Wala dito, Pepa. Hindi rin nila alam yung resita ng gamot kung nasaan. Ayan, basa na naman tayo. Tanungin mo kung nandyan si Nanay Teresa. Ayan. Ada. Galing tayo sa bahay nila. Nandito daw siya nagtatrabaho sa haro-haro. Ano na, kumusta? Thank you, sir. Basa ako. Galing kami sa inyo, sabi ng anak mo nandito ka daw. Yes. Kaya mo, nakabuta pa kami. Bumata ka. Opo, thank you po, sir. Parang bumata ng 5 years old. Kasi nag-i-enjoy na lang. Nag-enjoy sa buhay. Kahit maraming, siyempre, Dito ka nagtatrabaho na? siyempre dito po. Wala na yung dun sa Ampisaw? Wala. Matagal ka na dito. Tagal na. Dito na ako. Simula nang umalis ako sa Baptista. Baka pwede mo kaming ilibre dyan. Sana all, sir. Haro-haro. Mukhang masarap ang halo-halo ninyo. Ano yung bestseller dyan? Ano yung bestseller nyo? Lahat naman yan, sir. Lahat masarap. Lahat masarap. Hindi ko na maano ba sana ang masarap. Oo. Bago lang to, kakabukas lang. Nagbukas kami nito, January. Ngayong taon lang. Opo, January. Oo. 8. January 8 kami nagbukas. Ganon. Mas mabuti At naman least dito. regular ka na dito. Siyempre. Dati ko ng amo, sir. Yung may-ari nito, dati mo nang amo. Simula nang malis ako sa Baptista.
Maganda. At least, relax aircon pa yata. Ano? Siyempre, ma-enjoy. Kaya nagiging bata sa katayong tulad sa inyo nung nandun ako. Masaya ma-enjoy. Masaya, ano. Hindi nakakaramdam ng stress. Ayan, dapat problema. happy lang. Dapat happy lang kahit maraming pagsubok. Na-miss natin po ni si Nanay Teresa. Pwede kaming pumasok. Ah, okay lang, may camera. Para ma-promote din ito, ano ng mga taga-Borongan. Sa araw-araw. Ayan. There you go. Oh, lilibre tayo ni Nanay Teresa. Libre na lang. Libre na lang, tita. Hello po. Ang ganda ng mga upuan. Malambot. Nakatok ako sa tinapay. Ikaw yung nagluluto ng mga butchi, ganun. Kagawa. So masarap ang Yung mga mga snack ginagawa nyo namin. kasi ikaw ang gumagawa. Pag maraming order ng halo-halo, nandun din ako sa halo-halo. Mm. Pag nagkakasabay-sabay ng order. Maganda to. At least maganda yung ambience ninyo. Maganda yung ambience. Oo. Sa mga mahihilig sa malamig. Nag-serve kayo ng coffee, hindi? Wala Hindi, po wala kami pa. po dito. Mga ano lang, halo-halo, shake, Mga gano'n. ganyan lang, mga order, mga short order mayroon. Value meal, snack. Oo. Kumusta na, ano na ang ginagawa mo ngayon bukod dito? Kibutoy. Yun nga, yun ang pinagtaka ko. Nung nakaraang linggo lang, na-admit na naman yan. Kaya nga sabi ko, ano bang nangyayari sa bata na to? Sabi nga nila, Baka Dalin. kulang sa nutrients. Sabi nga ni Dalin, Mama, ano kaya i-transfer natin sa kalingap niyan? Baka na ano lang yan sa kumpre. Kasi nung pumasok naglipat na siya sa kumpre, sa Opo, comprehensive. diyan man siya nag grade 7 Grade sa 7 kumpre. na. Ilang beses na siya simula nang karating ng kumpre. Pero awa ng Diyos yung nasa kalingat niyan, siya hindi man namin pa yan karamdam na magkalagnatin. Ba't nga yun, sabi ko, simula nang nasa kumpre na siya. Ang inaano kasi ni Butoy, ang irinereklamo sa akin, yung bang alas 5 pa lang daw, gigising na siya. Bakit kaya ano? Dapat Kasi ipacheck mo maaga sa ang ano. klase nila. Ipaano mo ng general check-up para malaman Kasi yung kung bang ano yung... parang hinihingal siya sa magmamadali sa oras. Yun ang una kong napapansin. Kaya sabi ko, edi mag-transfer ka ngayong No, kasi malayo ang comprehensive eh. Kung kalingat nga lang, lapit lang. Pwede nyo lakarin. yun yung sabi ko, dapat na lang sa kalingat niyan. Kasi para bang lagi siyang nanghihina pag sa kumpre. Kaya sabi ko nga, Butoy, hindi ka na lagi nakakapasok ng mga honor kasi lagi kang nakaka-admit. Itong taon na to, ilang beses na siyang na-admit. Si Dalin, balita namin nag-asawa na. Yun. Anong nangyari? Yun Ba't din, ang naman ganun nag-asawa na. kabilis? Ang Sabi kabilis ko, nag-asawa. sabi naman niya, sorry lang daw mama. Kasi Bakit naman sorry? kahit naman daw mag-asawa siya, mag-aaral naman daw siya. Ang bata pa niya para Tutulungan mag-asawa. naman daw nila si Butoy. Ilang taon na yun? Mag-20. Tingnan mo, ang bata pa. Pero maswerte naman din, nagpapasalamat ako na yung lalaking na pangasawa niya mabait naman, sir. Taga dito Parang lang sa tumutulong Borongan. din naman sa amin. Kasi sa buhay namin, mahirap din, walang lalaki. Walang nag-iigib, walang nagbubuhat ng tubig namin. Yun, yung lalaki napakabait. Dapat Maswerte inanong naman. muna siya na mag-aral. Yun naman din ang Tapusin niya pinagpasalamat muna. ko. Sabi nga ng mga kapatid niya, mabuti na yan mama para may tumutulong sa inyo dyan. Paano yung pag nagkaanak siya? Pag nabuntis, nagkaanak, i-stop yung pag-aaral. Aywan ko kung hindi pa naman siguro siya magbubuntis kasi wala pa sa plano na ata nila eh. Anong trabaho ng asawa niya? Graduate pa lang. Kagraduate Grade din. 12. Parehas sila grade 12. Mga estudyante pa pala, nagsama. Kaya nga, ewan ko, hindi naman ako nagkulang. Yung mga paalala, pangaral mo ng parang payo, ng napaliwala. Ano?
Sabi naman ng kuya niya, pabayaan mo na yan mama, wala tayong magawa. Kaysa naman sa magrebelde, kaysa naman yan na hindi umuwi. Tal gusto naman ay dahayaan. Pag nagpamilya na, hiwalay mo, Mabuti na pahiwalay yan, mo sabi sa ni inyo. kuya niya, para makatulong na rin yan sa inyo, may lalaki sa buhay niyo. Kasi katulad nitong nakaraan nung ilang buwan siyang wala, hirap na hirap kami. Mahirap ang ano. Si Butoy nagsasaing, si Butoy naglilinis. Minsan naiyak ako nung time na nadatnan ko naglalabas si Butoy. Yung mga damit niya. Kasi lagi naman ako nagtatrabaho. So kahit ganitong linggo may trabaho ka? Kahit linggo may trabaho ka? Laging may trabaho kami dito. Mm. Pero mabuti na yan. Nasa amin lang naman yan kung tatrabaho, kung Papasok a-absent ka. Eh, ang akin naman, kaysa naman mag-absent ako, wala naman din ako magagawa sa bahay, kundi problema lang. Bakit? Anong problema sa bahay? Siyempre, may problema ka. Ikaw lang naman sa bahay, marami kang iniisip, mabuti pa yung magtrabaho ka. At least napapatawa, mapasaya ka sa trabaho mo. Kaso hindi mo na hindi mo na magawa yung mga gawaing bahay. Paggabi, Ultimo paglalabas, Butoy na lang. Pag umuwi na lang, nagkakaanuhan kami. Siyempre, Kaya sabi ko, pagod ka na din pag uwi mo. yun nga, pag umuwi ako paggabi, minsan si Butoy na lang nagsasaing, nagluluto. Sabi nga ni Butoy, ano ba naman to mama? Wala na tayong oras na magkakasabay, pagkakain sa umaga. Pero mabuti na lang sa umaga dahil hindi naman ako maaga pumasok. Baka isang ano din yun kung bakit siya nagkakasakit. Kasi walang ultimo pagluto, wala ka doon ng tanghali. Tapos paggabi, late ka na nakakauwi. Kaya nga, sabi nga ni, yun na nga, humihingin ang sorry si Dalin. Sabi nga ni Dalin, mama, hayaan mo. Hindi na magtatagal, dito ka na lang sa bahay. Kakadibo niya lang magpapaaral, nung Butoy. 2 years ago, di ba? Nagdibo pa lang yun si Dalin. Nagdibo pa lang yun. Opo. Nagdibo pa lang naman siya. Tapos Kaya nga- agad nag-asawa. Pero hayaan mo na, mga Kaya desisyon nga ang naman plano, nila yan. natutuwa naman din ako sa plano nila magkapatid ngayon. Sabi niya, sige Butoy, sabi naman niya, kung luluobin ng Panginoon, ikaw naman ang pupukusan namin papag-aralin. Kasi maswerte ata ngayon dahil ang grade 12 ata ngayon, di ba, ma-exam na lang. Pag nakapasa ka ng hindi ka na magsi-senior high, diretso na college pag nakapasa Diretso ka. O yun naman ang pinaplano nila ng mga ate niya. Pag ikaw naman daw ang makatapos, ako na mag-aaral. Ganun po pala, ano. Kasi itong bata naman na isa, si Butoy, talagang porsigido siyang makatapos. Yun na lang ang inaano ni ate niya. Kasi sabi ni ate niya, naawa na ako kay mama eh. Para naman lang makatigil na sa pagtrabaho, para tayo naman lang yung babantayan. So saan siya nakatira si Dalin? Sa bahay. Nasa bahay niyo. Nasa bahay Ba't na nung sila nagpunta ngayon? kami doon wala? Si Butoy lang at saka si Wilma? Yun na yun, yung time na naglayas. Naglayas. Kasi nga, Hindi nagsabi nga sa'yo kung saan siya, ilang araw? kasi nga na takot siya na makita ko na parang yung may back subject siya. Meron siyang mga subject na hindi na ipasa. Yun. Sabi ko naman, bakit mo naman ginawa yun? Hindi naman kita pagalitan. Oo, hindi nga. Sabi niya, hindi nga naman ikaw magagalit, pero yung kuya niya, Magagalit yung kuya niya. matagalit. Dahil sabi niya na kayo pinagsikapan kayo ni mama na mapag-aral, tapos yan lang ang gaganti mo. Hindi magsiseryoso, ano. So hindi niya na-continue kasi may mga back subject. Ayun lang ang inano niya. Sabi ko, sige, kung anong plano niya sa buhay niyo, wala akong magagawa, sabi ko. So hindi na Basta siya ang akin- napasok ngayon. Hindi na. Basta pinangako na lang niya sa amin niya yun. Pupokus na lang daw sila magpaaral kay Butoy. Ano ginagawa niya ngayon sa bahay? Itong pagkatapos daw ng graduate ng lalaki, mayroon na magtatrabahuan pati si Dalin. Yun yung Para sabi. pagdating ng panahon, sila ng dalawang magtatrabaho. Sa totoo lang yung mga
mga desisyon na ganyan, pabigla-bigla. Mahirap nga. Mga bata pa sila. Imbis na mahirap na ngayong kalagayan ngayon, mas dadagdagan pa ng panibagong problema. Hindi nila inisip yun. Kaya nga, Ang mahal ng bigas, ang hirap ng buhay ngayon. Ako, pag nagkaanak, lalong hindi siya naiiyak na lang ako, Sir makakapag-aaral. Pony. Sabi ko, saan ba ako nagkulang? Halos ginawa ko naman yung magtrabaho ang gabi para lang sa kanila. Tapos yun pang mangyayari. Doon ako nasaktan. Siyempre, yung effort mo, yung gusto mo makatapos siya. Kaso, diba, masakit talaga yun. Tapos ito pa, na-admit pa si Butoy. Sunod-sunod. Habang nangihina ako, Mm. sabi ko wala na nga akong kinagkukunan ng lakas, kundi mga anak ko na lang. Mm. Mabuti na nga lang si Butoy, kaya nandun lagi. Tapos yun, kainiwan pa kami ni Dalin. Mabuti na nga lang bumalik. Ilang araw siyang naglayas? Buwan. Buwan na. Opo. Simula ng December. Kailan lang bumalik nitong... Nitong ano lang, nitong February lang ng birthday ko. Sa pagbalik sa inyo, may asawa na. Oo. Nung birthday ko, Ang birthday mo. Oh, ito na yung ating order. Biscuit. Pepa. First time mo dito, Pepa. Thank you, Tita Marie, sa halo-halo snacks. Take out natin sila, Mami Jubel. Matry din nila. Ang yummy. Meron pang butchi. Nanay Teresa. Ang Sabi babata nga pa ni- nila, hindi nila iniisip yung para sa kinabukasan, kung ano yung... sabi nga ni Butoy, ganyan palang nangyayari pag may syuta-syuta na nakakahila ng kapusukan. Sabi ko, mabuti pa si Butoy. Malakas ang... Siyang nagpayo sa akin noon si Butoy na, Mama, kung umuwi man si Ate Dalin, huwag mong papagalitan. Baka lalo pang di magpakita, parang baka lalo pang di umuwi. Sabi naman niya, tanggapin na lang natin. Mabuti nga yan para may lalaki sa bahay natin. Sana lang mabait yung lalaki, hindi magsawa. Mabait naman, awa ng Diyos. Hindi magbago ba? Hindi magbago. Kasi napakahirap nga rin naman, Sir Puni, walang lalaki. Kahit yung tubig namin inumin, nagsusuhol pa, nagbabayad pa ako para Yung lang. anak mong lalaki, si Wilmar. Ay, lagi naman yan wala. Regular na yung trabaho mo, maganda na. Awa ng Diyos, dito na lang. Hindi ka na palipat-lipat kung Abutit saan-saan. mabait yung amo namin. Yun na lang ang laging nakaka-unawa. Kahit nga yung anak ko rin, hindi rin kami nagkakaintindihan. Ano bang natawa ako sa buhay ko ngayon, sir? Sino si Wilmar? Bakit naman? Akala ko okay kayo. Hindi pa nga kami na nakakausap. Nang buwan na. Na Wilmar, anak ko. Simula pa nung January. Kausapin mo, ikaw yung lumapit. Baka inaantay ka lang niya. Mahirap yung ganyan. Basta ang akin na lang, mag-focus na lang ako ng trabaho ko. May mga samaan ng loob sa pamilya. Dahil may mga anak pa naman akong kailangan pa ng kayod. Nung time nga na, nung buwan na nga, sabi ko na gusto ko na nga lumayas. Bakit Gusto ko naman? nang iwan ng mga anak ko. Pero wala, hindi ko kaya. Lalo na't ikaw mag-isa lang ang kumakayod sa mga pagkain nyo araw-araw. Sabi nga ni Butoy, sige, lumayas ka. Magpapakamatay na lang ako. Wala naman nagmamahal daw sa akin.
Ah, Umiiyak na yun si Butoy nung time na yun. bakit naman gan lumalabas sa bibig niya? Wala na, iniwan na nga ako. Sabi naman niya ni Ate Dalin, tapos iiwan mo pa ako. Kasi may time kasi na, yung bang parang nanghihina na ako. Kasi sa buhay ko, simula nang mawalan ako ng asawa, yung mga anak naman lang kasi ang pinagkukunan ko ng lakas. Tapos yun lang palang mangyayari. Mabuti na nga lang makatrabaho ko ang babae. Sabi niyo, sige, pabayaan mo yung mga anak mo lang yan. May iba ka naman pang mga anak na nagmamahal sa'yo. Yung mga umaayaw sa'yo, huwag mo nang intindihin. Ayaw naman sa'yo. Kasi simula, hindi ako nagbigay ng problema sa magulang ko. Wala akong ginawa kundi magtrabaho para sa magulang ko. Tapos hanggang ngayon, pati sa mga anak ko. Sabi ko nga, kung katulad lang ako ng ibang ina na pinapabayaan na lang yung mga anak. Sabi ko na nga, dumating na nga ang time na gusto kong lumayas. Gusto kong iwan na ng... Pero hindi mo rin din makaya. Sabi ko rin, mag-asawa na lang kaya ako. Hindi ko rin din makaya. Para lang akong sa isip-isip ko, kukuha ako ng bato para lang ipukpok sa ulo ko. Oo, pag nag-asawa ka, makahanap ka ng hindi maayos din. Diba? Parang ganun na lang, parang mabot ng time ng ganun ang maisip ko. Mag-usap-usap kayong pamilya, kayong mga anak mo, kausapin mo sila, Pero, mag-banding kayo. Kulang lang din ang oras na mag-ano kayo, kapatawaran. Kaya din siguro nag-asawa si Dalin kasi nawala na kayo ng time sa kanila, ganun. Siguro kung ganun lang din. Pero para sa akin naman din kasi, kung ako lang din naman ang mag-adjust ng buhay ko, sila rin din ang magiging kawawa. Sige lang, Nanay Teresa, kaya mo yan. Tsaka mag-pray kayo, di ba? Ikaw nga nagsasabi dati, dapat sentro ang ating Diyos sa bawat pamilya sa buhay natin. Yun yung isipin mo. Tsaka mag-banding kayo. At kausapin mo sila, yung mga anak mo. Para matapos na yung samaan ng loob, lalo na si Wilmar, yung anak mong lalaki. Tagal na palang hindi kayo nag-iimikan. Kasi ikaw yung nanay, dapat open yung kamay mo, yung palad mo para sa kanila. Yun, may pamilya din yun, pero siguro marami rin mga sitwasyon na or problema sila. Kaya dapat welcome mo sila, mahalin mo para maging maayos ang sitwasyon. Ganun na lang. Kasi kahit nandito ka, magtrabaho ka, sabi mo, ini-enjoy mo dito, masaya ka dito, nakakalimutan mo yung problema. Pag uwi mo naman ng bahay, iba yung atmosphere, hindi ka masaya, hindi kayo happy, hindi kayo nagkakaunawaan. Parang tumatakas ka lang sa responsibility mo as a mother bilang nanay. Wala, hindi siya matatapos. Hindi matatapos yung sitwasyon na ganyan kung hindi ikaw mismo yung magbubuklod sa mga anak mo na maging maayos ulit kayo. Yan, isang factor din yan kung bakit yan si Dalin lumayas, nag-asawa. Siguro meron din, aminin man natin or hindi, meron kayong pagkakamali din. Yan, si Butoy nagiging sakitin. Alam niyo kung bakit? Kasi na-absorb niya yung negative energy. May course kasi yan ang una ko rin napapansin. Nawawala na yung Diyos sa pamilya niyo. Kaya ganon. Yung pagbibitaw niya ng salita, gusto niya na lang magpakamatay. Isang ano yan na meron siyang mga nasa isip na
pumapasok na mga katanungan tapos hindi Tama nyo ka talaga. makausap siya. Tsaka yung evil nasa loob na ng tahanan. Kasi hindi yan magbibitaw ng salita. Walang puot at galit sa isang pamilya o sa isang bahay kung kayo mismo as magulang. Kayo yung mag-guide. Kaya ako kayo nandyan kasi kayo yung mag-guide sa mga anak mo. Hindi pwedeng sasabihin mo na okay na din yan, nag-asawa na si Darlene kasi para may lalaki kayo. Yung Mali pa rin. circumstances, oo, mali. Hindi siya, nabuhay nga kayo, na kayo lang eh. Di ba? Ilang taon na kayo iniwan ng asawa mo. Hindi ka naghanap ng lalaki na karamay nyo. Pero ngayon, tinanggap mo na lang kasi nandyan na. Oh. Iba yung katwiran kasi sa realidad. Yung katwiran mo, kung iaano mo sa realidad, paano? Paano pag mga ganito, buntis? Paano pag nagbago ang isip ng lalaki? Paano kung nagsawa? Kasi pareha sila bata. Pareha sila nag-aaral. Yun yung ano mo dapat iparealize kay Darlene na hanggat maaari, ituloy yung pag-aaral niya. Pareha sila, total, nagsasama na naman. Sabihin mo na, mag-aral muna kayo kahit magsama kayo. Yun nga ang sabi ko, mag-aral. Tapusin muna kasi sa hirap ng buhay ngayon. Ultimo pagkain, bigas, ang hirap ngayon. Nanay Teresa, magdadagdag pa ng ganung problema. Mas iiyak ka pa sa susunod kung hindi yan mapipigilan. Yun nga ang sinasabi ko sa kanila, sir. Hindi ako nagkulang sa inyo para lang maikayod ko kayo para ka makapag-aral. Kahit anong gusto niyo, sinusunod ko. Sinunod mo yung dibo niya na napakabongga. Tapos ito pa, Ang laki ng gastos sabi ko, mo sige, pag-asawa ka pero mag-aral ka. Dahil yun lang naman kasi pangarap ni tatay mo makapag-aral ka. Kasi wala naman, kahit ano pang gusto mo, basta makapag-aral ka lang. Yun naman ang gusto ko sa kanya eh. Kaya, yun pa rin ang inaano ko sa kanya. Hindi talaga ako bimibitiw na hindi siya mag-aral. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat hindi ka mag-aral. Dahil yun ang plano ko sa buhay mo, mag-aral ka. Ayokong matulad sa akin. Basta pinapayuhan mo sila, kahit man nag-asawa na, nagsama na, sipin pa din nila yung para sa kinabukasan. Kasi Para naman yan sa kanila eh. Sa dami ng panahon ngayon, kahit na may mga mag-asawa-asawa, nagsisika pa rin naman mag-aral. Oo, dapat ganon yung mindset ng bata. Huwag mo silang pakialaman, total, nagdesisyon na sila. I-guide mo na lang ng tama. At saka pangaralan na dapat magseryoso, mag-focus. Iba kasi yung buhay pamilya sa buhay anak or estudyante. Diba? Iba na yan eh. Darating yung time na magbubukod na sila. Dapat paghandaan yung mga ganyang bagay. Okay, so ayan, Nanay Teresa, thank you no sa pag-share mo ng kwento. Meron tayong sponsor si Kuya Jet na may pinapabigay na grocery at saka dishwashing liquid yung Wow, paninda thank you. namin. Sir, may dishwashing liquid pala kayo. Bibili kami. Matagal ko ng planong kumuha sa inyo. Andyan, meron sample na pinapabigay si Kuya Jet. Talagang 1,000 na dishwashing. Pasuyo na lang, Mate Robby pa. At saka may grocery. Halagang 2,000 to na pinadala niya. Ang sabi ni Kuya Jet, yung 1,000 dishwashing liquid para maglako-lako ka, magtinda din, maka-sideline ka. Kung halimbawa kahit dito lang. Katulad nga, sabi ko, bumili tayo butoy kina cellphone ng dishwashing kasi mabili kami dito eh. Oo, para pwede rin yun yung gamitin yung panghugas. Ayan, bali ano to, Nanay Teresa? Yan pala. 28 bottles po ito. Ayan. Ganyan siya. Puni Aldi, dishwashing liquid. Thank you. Thank you kay Kuya Jet. Bigay yan sa inyo. Thank you sa sponsor ng Kay Kuya Dishwashing Jet, thank liquid. you. Nandito pa yung iba.
Maliit. Ganito. Ganito, sir, magkano man? Ayan, 20 pesos, pero pwede mo mabenta ng 30 para may 10 peso ka. Ito. Ganito. Ayan. Wow. May blessing pala. Oo, blessing yan ni Kuya Jit sa inyo ni Dinaladalan nyo Tutoy. na lang kahit maputik doon, maakta, grabe. Mm. Pero maganda pa rin ang lugar doon na sir. May hagdan. Oo, kaso maputik pag ganitong Grabe. ulan. Ang lugar niyo. O, ayan. Madami ito, Nanay Teresa. 28 bottles yan. Tapos meron pa dito. Ay, thank you. Tapos, meron tayong groceries. O, para daw makadagdag sa pagkain ninyo. May ulam dyan, dilata. At saka, may mga biscuit. O, Wow. lahat yan bigay ni Kuya Jet. Thank you, Kuya Jik. May hotdog na ulam na si Butoy pang baon. May meatballs dyan at saka yung Opa po. pagkain. Nandun yung mga biskuit ha, sa isang supot. Tapos ito, pinapabigay naman ni Tita Ophelia. Tita? Ni Tita Ophelia. Pilya. Lapis. Magamit ni Botoy. Tapos ito, Alam, may gatas pa siya. popcorn. Oh, bigay ni Tita Ophelia. May pangginaw kami. Kintab, ano? Thank you, Tita Opel. Pang summer to Sa panahon ngayon, hindi to may susuot. Okay, Wow, yan, may may bag na bag akong pa. pangtrabaho. Thank you. May bag Salamat, na Tita pangtrabaho. Ophelia. Lahat pang linis. Oo, so yan po yung mga blessings. Thank you bigay ng po ating mga sa sponsor. blessing. Salamat po. Pagpalain. Benta mo to pag naubos. Pwede kang bumili sa bahay, bibigyan ka namin ng ano, yung retail price para may sideline ka din. Pero ito paunang tulong na yan ni Kuya Jet. Patungan mo na lang yung price. Yan, panghanap buhay. Gawin mong 50 pesos ito or 55, ito naman 35. Sige, Thank you po, hindi na Kuya kayo Jet. magtatagal para baka makaabala Thank kami you sa sa trabaho. pupunta nyo sa haro-haro. Thank you, come again. Masarap ba? Ang Oo.